So, paano nga ba paamuhin ang isang lalaking sobrang taas ng pride nang hindi ka nagpapakita ng paghahabol? Oo mga kabamay, sa video na to, share ko sa inyo yung mga effective tips na po pwede nyong gawin, na po pwede nyong i-apply upang ang mga lalaki na yan na hindi ko alam kung saan nanggagaling yung taas ng pride nila kahit maling-mali na, ay ating magawa ng paraan. Kaya mga kamamay, isa lang palagi ang aking hinihiling. If ever na gusto mo yung paraan o yung atake natin sa mga love advice, okay? Huwag niyo sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-comment dito para naman makilala rin kita. So kung nagawa niyo na po yan mga kamamay, simulan na po natin to at sana tapusin niyo yung video kasi bawat tips makakatulong po sa inyong mga buhay pag-ibig. So, paano nga ba paaamuhin ang isang lalaking sobrang taas ng pride na hindi ka nagpapakita ng paghahabol? So, number 1, gawin mo yung silence is queen technique. Ano ba to sinasabi mo, kamamay, na silence is queen technique? Ibig sabihin, mananatili kang kalmado. Mananatili kang hindi nang aaway. Kasi minsan, o kadalasan, kapag ang isang lalaki ay mataas ang emosyon, mataas ang pride, lagi kanyang bubungangaan. Kapag kagalit yan, kapag nagkasalita na yan ng hindi magaganda tungkol sa'yo, kapag tinataas ang kanya ng boses, huwag kang magngangal-ngal. Okay, huwag kang gumanti ng sumbat, huwag kang gumanti ng pananakit ng mga salita. Imbes, anong gawin mo? Maging silent ka lang. Tandaan nyo yung pananahimik nyo is napaka-powerful niyan pagdating sa isang lalaki. Yung pagpapakita na hindi na kayo interesado sa kanyang mga sinasabi. Yung tipong kahit ano pa ang kanyang sabihin, kahit ano pa ang kanyang gawin o iparinig sa iyo, hindi ka na apektado. Yung tipong hindi mo na siya pinapatulan. Okay, yung away nyo, yung galit mo sa kanya, hindi mo na pinapatulan yon. Mapapansin ng isang lalaki na tipong parang nanawa ka na sa kanya, okay, nawala na yung pagmamahal mo sa kanya, sa pagiging ganyan niya sa'yo, sa pagiging palaging pagtataas ng pride niya sa'yo. Gawin mo yung silence is queen technique. Sa ganyang paraan, no pause, no patama, no parinig, as in totally silent. Sa ganyang paraan, mag-iisip yan. Bakit ka nawala? Bakit ka lumayo? Bakit ka nagbago? Dahil sa sobrang taas ng isang lalaki pero hindi ka naghabol. Nanahimik ka lang. Simpleng tahimik lang. Marirealize at maiisip ng isang lalaki kung para saan pa ang pagtataas niya ng pride ngayong hindi ka naman nainteresado sa kanya. Sa ganyang paraan, bababa ang pride niyan at hindi na mas hahaba pa. Kasi the more na pinapatulan mo yan, the more na nakikisabat ka sa kanya, the more naiisip ng iisip pa yan ng kung ano-anong maiibalik sa'yo, maiibato sa'yo, masasabi sa'yo na makakasakit sa'yo, mas lalong tataas ang pride. Pero kung wala kang sasabihin, doon pa lang putol na eh. Kung ano man yung sasabihin niya ngayon, doon pa lang tama na yun, tapos na yun eh. Kaya mga kamamay, gawin nyo yung silent is queen strategy. Okay? So next, gawin mo yung matured message strike. Ibig sabihin lang nito mga kamamay, hindi ka magmamakaawa sa kanya. Sabihin mo lang sa kanya yung dapat mong sabihin. Ganito, sabihin mo sa kanya kung masyadong mataas ang pride ng lalaki sa'yo, sabihin mo sa kanya, mahal kita, pero hindi ko naman kayang makita ang sarili ko na nagtitiis at nawawalan ka ng respeto. Sabihin mo yung ganon. Kapag narinig yun ng isang lalaki, marirealize niya na mahal mo siya, pero ayaw niya sa mga ginagawa mo kasi nawawala ng respeto, okay, ang isang lalaki sa'yo. Sa ganyang paraan mga kamamay, mag-iisip yan. At sabihin mo rin sa kanya na alam mo kung nasaan ako at kausapin mo na lang ako kapag kahanda ka. Tapos, walang paramdam. Ganun lang, matured ang message mo pero hindi ka naghahabol. Ang gusto mo lang, mahalin ka at irespeto ka. Alam niya at nasabi mo na mahal mo siya, pero nawawala yung respeto niya sa'yo kung kaya't ganyan ka. So mag-iisip ang isang lalaki
at mapag-uusapan yung dalawa kung anong problema ng inyong relasyon dahil nga, okay, sinabi mo, straight to the point, yung gusto mo. Okay? Kaya ang isang lalaki, mga kamamay, hindi niya magagawang magtaas ng pride kasi lalayo ka sa kanya. Okay? Kasi wala kang panahon makipagtalo. Ang gusto mo ay maayos na usapan, malinaw na usapan. Makipag-usap siya kapag handa na siya. Pero kung siya ay magngangangal pa, magchat-chat pa ng ganito, okay? Magtataas pa ng pride na ganito, hindi epekto yan sa'yo. Kasi nga, wala kang paramdam eh. Hindi ka magre-reply sa kanya hanggat hindi siya nakikipag-usap. Hindi yung communication ng problema. Okay? Yung ugali niya, hanggat hindi siya nagbabago, hanggat hindi ka niya kinakausap ng maayos, huwag kang magre-reply. Alam niya kung saan ka pupuntahan at sinabi mo yon. Kaya ang isang lalaki, makakapag-isip ng maayos. Kaya ang isang lalaki, walang panahon para dumada, para pagsabihan ka ng masasakit na salita, kasi ang hanap mo is maayos na usapan. Okay? Maayos na usapan at yan ang makakatulong para ang isang lalaki ay magbaba ng pride sa inyo. Kaya sabi ko nga, matured message strike ang gawin ninyo. Okay? So next, dedma is the new suyo. Yes, mga kamamay. Kung dededmahin niyo ang isang lalaki, sigurado ako, siya ang babalik sa'yo. Siya ang manunuyo sa'yo. Kesa magmukmok, kesa magkulong ka sa kwarto maghapon, bakit hindi mo na lang i-improve ang sarili mo? Mamaya, anong ibig mo sabihin i-improve na lang ang sarili ko? Mag-ayos ka, magpaganda ka, magpa-blooming ka, at i-post mo yan sa social media. Sa mga panahon na sobrang taas ng pride ng isang lalaki, talaga kalimitan yung mga babae dyan nagbumukmuk eh. Hindi maintindihan kung anong susunod na gagawin. Walang idea. Pero alam niyo ba, kaysa gawin niyo yung pagmumukmok na yan, lalo lang matutuwa ang isang lalaki. Bakit? Kasi, mas mataas ang pride niya sa'yo. Pero kung ang gagawin mo ay magpapaganda ka, magpo-post ka sa social media, ipapakita mo na may buhay ka sa labas ng inyong relasyon, malamang sa malamang, dun siya kakabahan. Kasi, hindi ka natatakot na mawala siya sa buhay mo. Hindi ka natatakot na magtaas siya ng pride sa'yo. Kasi nga, masaya ka sa ginagawa mo. Ipakita mo na masaya ka. Ipakita mo na hindi ka apektado. Ganun naman yun eh. Pag nakikita ng isang lalaking sumasaya ka kahit nag-aaway kayo o inaaway ka niya, sumasaya ka o may buhay ka at hindi ka nagmumukmok, hindi ka nagpapaka-stress kapag sinasabihan ka niya ng masasakit, doon siya matatakot, kakabahan. Lalo pa kung nagagawa mong sumaya kasama ang mga kaibigan mo, nako, marami ang possibility na maaaring mangyari sa kanya kapag hindi siya nagbaba ng pride sa'yo. Possible, maaari mo siyang palitan. Possible, maaari kang makakita ng bago. At possible, marirealize mo na marami pala siyang, alam mo yun, mas marirealize mo na mas madami pang mas hihigit sa kanya. At hindi mo kailangan magtiyaga sa taong mataas ang pride pagdating sa inyong relasyon. Doon siya kakabahan. May isip niya na, uy, grabe, bakit nagiging masaya to? Sigurado, alam nito na mali ako kaya pinipilit niya o nagiging masaya siya kahit wala ako. So, no choice talaga siya. Hindi ka naghabol, pero marirealize niya yung halaga mo. Marirealize niya na siya lang pala yung nagtataas ng kanyang ego, ng kanyang pride. Kaya no choice, kundi ibaba, kundi habulin ka niya kasi nasa kanyang problema. Kasi siya ang sakit sa ulo. At ikaw, sumasaya ka. Nag-i-enjoy ka kahit mataas ang pride niya. Sa isang banda, bahala ka dyan, basta ako masaya dito. Ganon ang kaisipan ng tips na to, mga kamamay. So next, huwag mong i-feeding ang ego niya. Ibig sabihin, huwag mong pataasin ng pataasin. Huwag mong palakihin ng palakihin. Alam niyo mga kamamay, ang apoy, hindi yan lalaki kung hindi nyo gagatungan. Ang apoy, hindi yan sisiklab ng malaki kung hindi nyo lalagyan ng kahoy. Ganon din po sa pride ng isang lalaki. Kung i-feed nyo ng i-feed yung ego niya, tataas ng tataas ang pride ng mga yan. Mamaya nung ibig mong sabihin, kung hahabol kayo ng hahabol sa lalaki na yan, lalo lang yung lalayo ng lalayo. Kung hahabol kayo ng hahabol sa lalaking yan, lalo lang tataas ng tataas ang pride ng mga yan. Bakit? Kasi nagpapakita ka ng kahinaan. Hinahabol mo yung maling tao. Dapat pinapabayaan mo yung maling tao at ang hinahabol mo yung maayos na tao. Baliktad ang nangyayari eh. Pero kung puputulin mo ang paghahabol, titigil ka, may isip ng isang lalaki,
na bakit hindi naghabol ang isang babae. Kasi okay lang sa kanya na mawala ka. Okay lang sa kanya na mawala yung lalaki sa iyo. 'Di ba? Kasi hindi mo hinabol, toxic eh. Taas ng pride, wala naman sa lugar. Pero kung hahabol ka ng hahabol, kawawa ka. Lalo lang yan tataas ng tataas. Pero kung sabi ko nga, kung puputulin mo yan, mag-iisip ang isang lalaki. Mawawalan siya ng isang loyal na babae, high value na babae, siya ang mawawalan. Kaya please, wag niyong i-feed ang ego ng isang lalaki. Para sa ganun, hindi tumaas ang pride niya sa inyo. Kayo rin mahihirapan dyan. Putulin, wag niyong habulin para hindi tumaas ang pride. And last, gawin ang cool down strategy. Anong ibig sabihin nito, kamamay? Kung tinaasan ka ng pride ng isang lalaki na wala sa lugar, tapos na-realize niya na hindi ka naghahabol, hindi mo siya para habulin ng habulin, so siya yung babalik. Siya yung manunuyo sa'yo at ngayon, titigasan mo naman ngayon. Ngayon, tataasan mo naman ang pride mo. Kasi yung maling tao nang naghahabol. Okay naman o okay ngayon na magtaas ka ng pride kung alam mong ikaw yung tama. Walang problema dito. Pag nagtanong siya ng, kamusta ka? Sumagot ka lang. Okay lang ako. Pag tinanong niya na, kumain ka na ba? Sumagot ka. Oo, kumain na ako. Kailangan mong tigasan. Wag mong ibabalik ka agad yung sweetness ng inyong usapan. Hayaan mong maranasan niya, maunawaan niya, at paghirapan niyang muling makuha ang tamis ng bawat usapan ninyo para madala yung tao na yan. Sa susunod, hindi nila magtataas ng pride sa inyo. Yung mga ginagawa nilang pagtataas ng pride, kaartehan lang yan, nagkakalalaking tao, hindi marunong mag-analyze ng sitwasyon. Kaya please mga kamamay, gawin niyo po yung ilang mga tips na to pagdating sa inyong relasyon kung gusto nyong makamit ang pride na mababa ng isang lalaki na hindi kayo naghahabol. Ganyan po ang paraan ko para paamuin ang isang lalaking sobrang taas ang pride nang hindi ka naghahabol. Sana makatulong itong mga kamamay. Kung gusto niyo pa po yung ganito klase ng topic and love advice, huwag niyo sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like, and mag-comment na rin po. Wala muna tayong advice ngayon kasi wala pa masyadong nagko-comment. Siguro other next video na lang po. So sa muli mga kamamay, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo.